Hello guys! Welcome back sa LX Hub. Sa video na to, tuturuan ko kayo gumawa ng simple pero accurate na credit counter gamit ang interrupts, bill acceptor at Arduino. Let's go! Mga kailangan natin sa project na to ay Arduino Uno, bill acceptor, jumper wires, breadboard, USB cable, and power supply. So, how does this work? Pag nagpasok ka ng bill, magpapadala si bill acceptor ng pulses kay Arduino. Per pulse equals to a fixed amount. For example, 10 pesos is equals to 1 pulse, 20 pesos is equals to 2 pulses, 50 pesos is equals to 5 pulses, and 100 pesos is equals to 10 pulses. Let's see how it's wired. The blue wire, which is the pulse, is connected to pin 2 in the Arduino. Orange and purple, the ground, is connected to Arduino ground. The red wire is connected to the external power supply. Reminder, always check kung ilang volts ang kailangan ng bill acceptor mo. Yung gamit natin ngayon ay 12 volts. Now, let's understand the code. In this first part, we set up pin 2 para tumanggap ng pulse at gumamit ng interrupt. Meaning, kahit busy si Arduino, pag may pulse, automatic niyang bibilangin. Sunod is the main loop. Sa part na to, nag-aantay tayo ng 250 milliseconds pagkatapos ng huling pulse. This is to make sure na lahat ng pulses ay dumating na bago natin i-calculate ang credit. Lastly, ito naman ang interrupt function na tinatawag tuwing may pulse. May 50 millisecond delay para hindi madoble ang bilang kapag may ingay or vibration. Okay, bago tayo mag-testing, importante muna na tama ang settings ng bill acceptor natin. Ang gamit nating model ay TB74. At kung titignan nyo sa likod, may makikita kayong dalawang set ng maliliit na switch. Tawag dito ay DIP switches. Switches 1 to 10, ito ang settings para sa bilang ng pulses, signal speed, at kung anong bilis ang tatanggapin ng acceptor. Switches 1, 2, 3 is pulse count per bill. So kapag naka-off lahat ng 1, 2, at 3, ito ang ibig sabihin ng pulse count per bill. So kung 100 ang ipinasok, magpapadala siya ng 10 pulses at iyon ang bibilangin ni Arduino. Switch 4, signal speed, mas okay kung on ito, para mas mabilis ang signal at hindi ma-miss ni Arduino. Switch 5, inhibit active level. Para simple, on mo na lang ito para sure nagagana. Switches 6 to 10, anong bills ang tatanggapin? Halimbawa, kung gusto mo hanggang 100 lang, i-on mo lang ang 6 at 7. Yung 8 hanggang 10 ay off, para hindi niya tanggapin yung 200 pataas. Switches 1 to 4, ito naman ang settings para sa logic signal at communications mode. Switch 1, logic level. Since high logic ang gusto ng Arduino, dapat naka-on ito. Switch 2, protocol mode. Gagamit tayo ng pulse protocol kaya on dapat ito. Switch 3, bill direction. On mo ito kung gusto mong pa-straight lang ang pasok ng bill para mas stable. Switch 4, default settings mode. Para less hassle, on ito. Gagamitin niya yung built-in na settings ng ICT mismo. Make sure na nakaset ng tama lahat ng switches mo bago ikabit sa Arduino. Maliit lang silang switches pero sila ang utak ng bill acceptor pagdating sa signal at kung anong bills ang tatanggapin. Once na nakaset na sila, pwede na tayo mag-start sa testing. Now let's test it. Magpasok tayo ng 100 bill. Dapat makita sa serial monitor, credit is 100 pesos. Tapos, add tayo ng 500 pesos. Naging 600. Lastly, let's add 1,000 pesos.
Total is 1,600 pesos. Exact amount of credit. Gumana siya and wala siya na nagpasan na pulse. Kung gusto mo pang i-expand ang iyong project, pwede kang magdagdag ng OLED display para makita ang credit sa maliit na screen, buzzer or LEDs para may tunog or ilaw kapag may bill, a relay module para automatic na mag-on ng machine pag sapat na ang credit. At ayan na guys, meron ka ng sariling bill acceptor system gamit ang Arduino. Perfect para sa DIY projects mo. Don't forget to like, subscribe, at i-share sa iba. This is Alex Hub, powering up your projects. Kita-kits sa next video.